Opo mga kababayan ko, napakwento na nga ngayong Semana Santa. And sa mga kababayan natin, sa mga hindi pa nakakapag-like ng ating video ngayon, ay i-like mo na to para mapag-usapan natin. Dahil si Mike Abe, Boss Mike Abe, ayan, hinahanap na po si Kibuloy. Mga kapatid, abay, pag-usapan natin ngayon yan dito sa ating channel mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, let's do this! Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Usapan natin ito pa rin na walang katapusan. Inaabot na nga ng Holy Week. Wala talagang surrender at wala rin nahuling Apollo Kibuloy kahit na may warrant of arrest. Ayan, mga kababayan ko, hinahanap, shoutout kay Ma'am Maite Baisa, hinahanap po si Pastor Kibuloy ni Mike Abe, hinahunting na. Aba, mga kababayan ko, kahit ako po, mga kababayan ko, hinahunting ko rin, hinahanap ko rin si Pastor Kibuloy. Sabi ko, kung nagkataon na ipako sana natin to, mga kababayan. Diba? Syukran. Kasi naman di ba? Total naman mga kababayan ko, he said that he is the Son of God and self-proclaimed Jesus in the Philippines. Mga kababayan ko, ipako na natin sa krus to, mga kapatid. Sama na natin yung tatlo imbanateros. Thank you very much for super chat, Tita Judy Basco. Maraming salamat po. Pako na natin to sa krus, mga kababayan. Sama na natin. Kasi sa sinakulo, tatlo lang ang kasama Tatlong krus lang. Idagdag natin yung isa sa banat bay. Total naman, hinahanap na sila. Wanted sila ngayon. Hinahanap ni Mike Abe, sasagutin ko sana Hindi magpapakita yan, sasabihin niya, nasa langit niyan, kapiling ang kanyang ama. Sir Mike Abe, ano sasabihin sa Senado niyan? Kapiling ko ang aking ama. Sabihin na naman nun, my father talked to me last night. Nakarating na ako sa langit 1,000 beses pa. Mga kababayan ko. Di ba mga kababayan? Di ba? Totoo. Napapatunay lang talagang hindi niya nirespeto ang batas sa Senado. Hindi niya nirespeto ang ating mga senador at ang Kongreso. Yung Philippine Congress, both Congress and Senate. Hindi talaga nirespeto until now ni Apollo Kibuloy sa kanyang paniniwalang hindi siya dapat mag-attend. May warrant of arrest na, hindi pa rin napakita, hindi nag-surrender, hindi pa rin makita, hindi na ako may mahuli ng mga otoridad. So ano yan? Kawalan ng respeto sa ating batas. Correct, mga kababayan ko, no? Imagine ninyo, no, napag-usapan namin, meron kami naging pag-uusap regarding to Pastor Kibuloy. No? Alam niyo po ba, mga kababayan ko, pagbubulgar lang mga kababayan. Yung Suarasug Media in SMNI pala, mga kababayan ko, sinasabi na hindi si Pastor Kibuloy ang may-ari niyan. Mga kapatid, ang ginawa pala ni Pastor Kibuloy dyan, binenta niya yung shares niya doon sa tao na kilala niya, na dami niya. Dami. Mga kababayan ko, sa makatuwid ganito, mga kababayan ko, sa makatuwid ganito, yung paita ko sa inyo, notes na ako. Yung share niya, halimbawa, Kibuloy, ito si Kibuloy. Tapos, binenta niya dito sa tao na to, mga kababayan ko. Tapos, yung share nito, binenta pa sa ganitong tao, mga kababayan. Hanggang 3 person, 3 person mga kababayan ko from Kibuloy sa tao na to, tapos itong tao na to, dinagdag yung shares niya dito, mga kababayan ko, para hindi lahat ng tao na pinagbentahan ng kanyang share mga kababayan ko, ang ending nito kay Kibuloy pa rin. Opo, kay Kibuloy pa rin. Paano ko po ba nasabi? Koy, paano mo nasabi? Koy, ba't ginawa ni Kibuloy yan na ibenta yung shares niya, pero siya pa rin na nagmamay-ari? Alam niyo po ba mga kababayan ko, na ang SMNI pala, mga kapatid, SMNI, makinig po kayo, ang SMNI pala, mga kababayan ko,
Ito po, pinakamatindi po itong masasabi ko sa inyo. Ay pasok sa simbahan ni Kibuloy. Pasok sa simbahan ni Kibuloy po At bukod sa pasok sa simbahan ni Kibuloy, mga kababayan ko, ay hindi po sila na-audit mga kababayan. Yung pala yun. O, sino may mga business dito? Alam nyo to, mga kababayan ko. Alam nyo to, mahilig mag-monopoly ng business. Si Kibuloy, mga kababayan ko. The last time, mabalikan ko lang, no? Mukhento ko lang sa inyo to, bago tayo mag-start kay Sir Mike Abe. The last time, mga kababayan ko, nakakagulat po. Kaya pala, tinanong si Jason magkano ang sahod mo bilang isang consultant? Sabi ni Jason 1 million. 1 million per month bilang isang consultancy. Tapos, tinanong ni Congressman Goose, etong si para paglilinaw tinanong ni Congressman Goose, itong angkor ng SMNI na si Eric tsaka si Badoy. Magkano ang sahod nyo ka Eric at ka Lorraine Badoy? Mga kababayan ko, alam nyo po sinasahod pala nila sa SMNI, magdadakdak lang, mag-red tag lang ng ganon, 100,000. 100,000 po mga kababayan ko sinasahod nila. Mga kababayan ko. Ito ang pinakamalalim na tanong. Ngayon babalik tayo dun kay Jay Sonsa. Jay Sonsa, paano ka napasahod ng SMNI ng 1 million? Question mark. Saan galing yung pera? Mga kababayan ko. Question mark din. Yung galing kay sahod ni Badoy at ni Ka Eric, mga kababayan ko, na 100,000 per month. Question mark din. Bakit, mga kababayan ko? Wala naman advertisement ng SMNI. Paano sila nagkaroon ng ganun pera? Doon kayo magtataka. Paano nagkaroon ang SMNI ng pondo na pampasahod sa mga tao na yon? Samantalang, wala namang kinikita yung television, yung pag-ere, dahil wala pong advertisement. Mga kababayan ko. Di ba? Nagets niyo yung punto ko? Ma'am Prisa TV, no audit, no buwis. Galing-galing, di ba? Ganyan mga kababayan ko. Alam mo, sa totoo lang nakita ko to. Mga kababayan ko. Sorry for my words sa mga Kibuloyan, sa mga kadinig sa akin. No? Ginawang negosyo ni Kibuloy yung simbahan. Literally. Ginawa talaga niyang business itong simbahan. Mga kababayan ko. No? Mga kababayan ko. Kasi that's too impossible, mga kababayan ko, na itong si Kibuloy, mga kapatid, itong si Kibuloy makakapagpasahod ng ganun, mga kababayan ko. Ng ganun na kita. 'Di ba, mga kababayan? Kikita ka ng ganyan, puro banana chips lang ang ini-export mo. Makapagpasahod ka ng 100,000 sa mga angkor mo. Mga kababayan ko, that's too impossible. Nakakagulat po yung mga ganong revelation. Kaya po, mga kababayan ko, question mark, kaya nakahalukay sila doon sa SMNI. Ngayon, kaya pinapatawag sa Congress. Yan, para sa kaalaman ninyo. Eto naman, bakit nag-iingay si Mike Abe ng ganito? Hinahanap si Kibuloy. Eto rason. Ang aking tingin. So, paano yan? Senado na napaka-institusyon, malakas na opisina ng pamahalaan, pati Kongreso, di naaliwala na. Yan. Totoo yan. Baka pagdating sa Austrado na niya sinasabi dali sa court, baka kahit na mag-issue ng warrant of arrest ang korte ng Davao at korte ng Pasig City kung saan nandiyan ang mga kaso, baka baliwala rin. Ganun na nga talaga. Babaliwalain talaga ni Kibuloy yan, mga kababayan ko. 'Di ba? Babaliwalain talaga ni Kibuloy yan. You know what's the reason? Mga kapatid? Mga kababayan ko, alam mo ang reason kung bakit babaliwalain? Sasabihin lang niya ni Kibuloy na acquitted ako sa kaso na yun, ipagpipilitan mo. Can you imagine, mga kababayan ko, sa lahat ng mga kine-question kay Kibuloy, mga kababayan ko, sa lahat ng kine-question sa kanya, alam mo kung wala kang kasalanan talaga at kung wala kang tinatago sa sarili mo, haharap ka
sa Senado. Kasi kung tutusin mga kababayan ko, ang sagot lang naman kasi yes or no. Mr. Quiboloy, totoo ba na hinalay mo tong ganitong babae? Yes or no? No. Diba ganun? Paano mo nasabi? Wala naman. Pa nakita ba kami dalawa? Paano niya napatunayan? Ganun ang sagot. Diba? Hindi mga kababayan ko, sa totoo lang ito based on my own opinion. Kapag may tinatago ang isang tao talaga mga kababayan ko, hindi haharap yan. Mga kababayan ko. Kung meron kang ginawang pagkakamali talaga, mga kababayan, obviously, mga kababayan ko, nakikita ng tao ngayon na may ginagawa siya. Mga kababayan ko, na may ginagawa siyang kabalbalan. Ano to? Mga kababayan ko, na nakahalukay ng taong bayan. Kaya ngayon, mga kababayan ko, lumalalim ang usapin na to. At sa mga susunod na araw, mahahalukay yung kanyang mga ari-arian. Na di umano mga kababayan ko. Ito pa, di umano pa lang to ay sangkot ang isang dating politiko. Tuloy muna natin ito kay Mike Abe, baka mawala ako. Dahil kung yung ng Philippine Congress at Senate pinaliwala ang mga batas baka pati sa atulang din. So alamin po natin. Sige. Kaabang ka ba? Ako, nag-aabang din talaga ako, Sir Mike Abe. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, ito, isa pang example. Yung babaeng nagrereklamo sa Senado kay Quiboloy, sa mga hindi nakakaalam, kay Quiboloy, sa mga hindi po nakakaalam, yung babaeng na-dismiss yung kaso doon sa Davao. Mga kapatid, imagine ninyo, mga kababayan ko, imagine ninyo, ang kwento ng babae, isinalay siya, di umano ni Quiboloy. Mga kababayan ko. So, ibig sabihin nito, kung nadala to sa piskal at naisampa yung kaso, mga kababayan ko, at na-dismiss yung kaso, mga kababayan ko. So, ibig sabihin nito, isipin niyo, bago ka makapagsampa ng kaso, meron kang, quote-unquote, medical. So, ibig sabihin, nagkaroon ng laceration yung babae, kaya natuloy yung kaso. Bakit ko nasabi? Kasi merong ebidensya na magpapatunay na hinalay, di umano, itong babae ng inaakusahan niya. Tapos, yung piskal, binagsak yung kaso. Bakit, mga kababayan? Question mark, di ba? Kaya ang lakas ng loob ni Risa Hontiveros, bakbakan si Quiboloy. Kasi nakakita sila ng butas doon sa kaso. Now, and the DOJ right now, inungkat at dinala dito sa Maynila, isinampa sa Pasig. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ganito? Bakit ganito kagigil din si Mike Abe? May ginawa rin kasi si Quiboloy sa kanya. Mga kababayan ko, even doon sa mga worker niya. Mga kababayan ko. And the karma right now is real. Mga dati niyang kaalyado, inuupakan na siya ngayon because marami siyang kalokohan na ginawa. Mga kababayan ko. Number 1, yung panlilimos ng mga kababayan natin na pinupondohan niya dun sa ibang bansa. Number 2, yung mga case sa kanya na di umano'y nang halay daw siya. Number 3, mga kababayan ko, yung pananakit daw di umano sa mga naging miyembro niya. Mga kababayan ko, napakarami. Kaya ganito na lamang, mga kababayan ko, ang dahilan at ang rason kung bakit nagkakagulo-gulo yung nangyayari na ito at hindi rin humaharap si Quiboloy. Baka kako, ang opinyon ko, mga kababayan ko, baka kako, totoo yung mga paratang na pwedeng magswak sa kanya sa loob ng oblo. Tuloy natin yung sinasabi ni Mike Abe. Nakahanap ng justisya ang mga biktima. Correct. Nakahanap ng kaliwanagan ang mga Pilipino. Correct. Kahit ako po, mga kababayan ko. Hindi po sinasabi natin lahat na guilty pa sa ngayon. Ang inaakusahan pa lang. Yes, inaakusahan pa lang. May mga prosesong ginagawa at inaayos proseso pero hindi po sunod. So, anong inyong masasabi yan? Well, appointed son of God. Hindi, dinadaan ko sa inyo sa ganyan sa pagano. Just want to remind mga kababayan ko na maraming nagre-research dito.
Wala na tayong nadilig na pumapul sa gobyerno sa pinaglalaban sa Philippine Sea. Tapos may mga investigasyon sa kanya at sa kanilang grupo, binabaliwala pa rin. At pinagtatanggol pa ni Vice President Sara Duterte. Mike, wow! Shocks. Mga kababayan ko, may bilanggit si Mike dito, ha? Teka lang, Koy, meron akong nakita sa Toronto na naghihingi ng donation noong galing kami sa Toronto last week. Pwede ba ang picturean natin, Tina, pag may nanghingin ganun? Pwede nyo bang picturean? Well, tingin nyo to, ha? May sinabi si Mike Abe dito, eh. So, anong inyong masasabi na? Wala na tayong nadilig na pumapul sa gobyerno sa pinaglalaban sa Philippine Sea. Tapos may mga investigasyon sa kanya at sa kanilang grupo, binabaliwala pa rin. At pinagtatanggol pa ni Vice President Sara Duterte. Bigyan daw ng due process si Tibuloy. Yari siya. Ayan na. Ay, may punto si Mike Abe dito, ha. Guys, may punto si Mike Abe dito, ha. Alam nyo, ha. Ito sasabihin ko sa inyo, ha. May punto si Mike Abe dito sa sinasabi niya. Mga kababayan ko. Pakinggan nyo to. Yung sinabi niya pinagtatanggol ni Vice President at bigyan daw ng due process. Mga kababayan ko. Kung sa Senado nga, mga kababayan ko, ayaw humarap ni Kibuloy, paano mabibigyan ng due process si Pastor Kibuloy? Sige nga po, mga kababayan ko. Ito pa. Isipin niyo, mga kababayan ko, yung babaeng nagrereklamo ba na natuloy yung kaso na na-dismiss at na-acquitted si Kibuloy sa Davao, nabigyan nyo ba ng due process? Hindi, mga kababayan ko. Pangatlo, mga kababayan ko, kapag itong babae ay napatunayan na hinalay di umano nitong inaakusahan niyang pastor, mga kababayan ko, magiging malaking kasiraan ni Sara Duterte to sa 2028. Promise, mga kababayan ko, magiging kasiraan niya yan sa 2028. And this is gonna be happen. I think, mga kababayan ko, nakikita ko yung mangyayari. Kasi malakas yung hawak ng case ng babae. Malakas yung hawak ng ebidensya against dun sa mga kababayan ko, against kay Kibuloy. Kaya medyo nakakatakot po yung mga kababayan ko. For me, kung may mga kung may mga makasara dito, ito yung pwedeng mangyari kay Sara. Kapag ito ang nagkaso kay Kibuloy na babae na inaakusahan siyang ng halay di umano, mga kababayan ko, ay napatunayan sa korte at ganyan ang trato ni Sara Duterte kay Kibuloy, sira si Sara doon, mga kababayan ko. Mga kapatid, wasak siya doon. Mahihirapan siya for 2028. Sayang yung pinagpapaguran niya, mga kababayan ko. Ang ingay niya tungkol kay Kibuloy, pero nakakabingi ang kanyang kanahimikan sa Philippine Sea. Correct. Ang lakas mambasag ni Mike Abe, no? Ang ingay niya kay Kibuloy pero tahimik sa West Philippine Sea. Shishi, Kuala, Xi Jinping, Shokran. Ang lakas ni Mike Abe. Tuloy. Yung pala dahil hindi pala secret, merong gentleman agreement pala na ginawa sila sa pagitan ng nakaraang gobyerno at China. Ay. Meron rin po katulad na sinabi sa ibang mga video ni Harry Roque na kanilang dating tagapagsalita at mukha nila until now. Ayun, ang pinakamatindi ng banat ni Mike Abe talaga. Ibang klase talaga to si Mike Abe bumanat, no? Simple lang pero masakit. Di ba? Napaisip nga ako dun, no? Tanongin nga natin si Vice. Vice, ba't tahimik po kayo sa West Philippine Sea issue? Hindi po kayo nagsasalita. Hindi nyo po inaawat si Xi Jinping. Di ba kaibigan po ng tatay nyo at kaibigan nyo po yun? Malapit po kayo dun. Bilati nyo pa nga Shishi, Kuala, Xi Jinping. Atay tayo nito. Diyos ko po. Ayan ang mga nangyayari. Nakakaya ang mga nangyayari. Sila bilang Pilipino, walang malasakit sa mga Pilipino. Correct. Pangasali lang ang dating. Hindi tumutulong sa Pilipinas at sa ating gobyerno para sa paglaban tungkol sa ating mga property. Correct. At naninira pa siya. Yun, yung pinakamasakit na sinabi ni Mike Abe doon. Patuloy pa rin ang paninira ng grupong ito. Kayo na po maala ang mga Pilipino kung ano yung masasabi. I like gusto sinabi ni Mike dito,
Ang galing nito, Sir Mike Abe, no? Ang lupit mo bumanat dito. Nagustuhan ko yung mga tirada mo. Bahala na talaga ang taong bayan. So, yun na sasabihin ko. Kayo na po ang bahalang humusga. Kung ano nga po ang totoong pagkatao nila at totoong ginagawa nila. Because this is gonna be horrible, mga kabayan ko, para sa akin. Hindi po maganda yung ginagawa ng mga Dutertards na ito, mga kababayan. Nakakatakot at nakakapinsala yung mga kanilang mga galaw. Kaya kung sino man po, mga kababayan ko, kung sino man po ang Judas sa panahon na to, alam nyo na, hindi na po ako magsasalita. I don't want to mention any names ng mga Judas sa taong bayan. Kagaya na sinabi ni Mike Abe, kayo na po ang bahalang husga, mga kababayan.